So, hello everyone. Ipapakita ulit akong trade ngayon na although I'm on a losing streak, that's the reality of it. Hindi pa ako profitable talaga dito and lamang talo pa talaga. So, meron ako mga small wins na katulad nito, pero more on like $15 na talo. And yung harmonic strat lalo is panitalo talaga. So baka hindi ko na to gamitin, pero more on SMC and liquidity opportunities is parang good siya sa akin. Tingin ko bagay siya sa akin. So pinag-aaralan ko pa yung mga strategies and tinitignan ko kung ano ba yung fit sa akin. So more or less maubos ko yung pera dito, pero at least I'm learning. Or kasi pag wala kasing pera medyo tinatamad ako. So yeah. So gusto ko lang i-share ulit yung naging entry ko dito. Kasi may napanood ako, may nalaman ako na dapat lagi mong i-consider yung liquidity grab. What I mean by that is para ma-anticipate mo yung mga big moves na katulad ng ganito is titignan mo yung liquidity. What do I mean by that is kaninang umaga kasi nakita ko tong around dito pa lang siguro, ito kaninang umaga, mga 8 to 9 AM, and nakita ko yung ranging. Syempre downtrend yan, so downtrend, and nakita ko tong ranging na to. Syempre hindi naman tayo basta-basta i-entry dyan, so hahanapin muna natin yung liquidity grab, which is ito yon. Ito yung liquidity grab na tinutukoy ko. And then syempre hindi ka pa rin na-entry dyan. Medyo muntik pa nga ako ma-stop loss Akala ko i-grab din tong taas. Akala ko ang gagawin niya ay so ranging, i-grab tong baba, tapos ipupush yung taas, tapos tsaka ibabagsak. Akala ko ganun kasi double liquidity grab yun. Pero ang ginawa niya lang is isa lang. So tinrigger niya to, so maraming na stop loss dyan or nag-buy, nag-sell. Maraming nag-sell dyan, so na-push yung price doon, which is na-hit yung order ng mga big players. So na-hit yung order ng mga big players. Nakapag-entry ako around sa gitna, pero ang entry ko talaga dyan dito kasi may order block dito, pero hindi talaga siya valid order block. Ito talaga yung pinaka valid, yung resistance. Medyo nahihirapan pa ako sa pag-entry dahil minsan sobrang taas ng entry ko, minsan naman sobrang layo na hindi na na-hit. Minsan naman sa sobrang aga ng entry ko na-stop loss ako. So medyo nahihirapan pa ako doon and gusto ko yun i-improve ngayon. So good entry ako dito, muntik lang ma-stop loss, and then ginawa niya na yung gusto niya. So liquidity grab, syempre magpupush para ma-hit yung orders nila, and then binagsak na nila ang market. So nag-TP ako dito kasi may key level dito sa higher time frame. Nagbo-bounce din yung mga prices. So hindi ko naman mape-predict na to, hindi ko na rin makikater to, kaya dito lang ako nag-TP, and ang nakuha ko doon is 5.85. So panitalo na rin kasi ko, kaya
tinataasan ko na yung leverage kasi hindi naaabot eh. Ito, nanalo rin ako kanina, tapos natalo rin ako. Parang dito yun ata. Alam ko naglong ako nun. Ito, alam ko naglong ako kaya ako natalo. Anyway, dito pala yun. Anyway, yun lang yung bago ko natutunan, yung sa liquidity. Most of the big moves is ganun yung play style. Katulad nito. So meron dito ranging ulit. So ranging, and then liquidity grab sa taas, sige bagsak. Isang move lang. Hindi niya na niliquidate tong baba. Ang ginawa niya, liquidate yung taas. So mahirap lang i-predict kung saan siya magli-liquidate. Pero parang pinibase niya muna ata sa kung ano ba yung trend. So kung isipin mo, para siyang uptrend or yeah, uptrend. So kung magpo-position ka dito, kunyari ako, or as position ka dito kasi isipin mo aangat na yan, tapos dito tipin mo higher high, and then ang stop loss mo ay pero dito parang dyan. So ang gagawin niya, ililiquidate niya both. Stop loss ka dyan kasi ang tipin mo dito, at the same time mga nag-sell short kasi pag tinignan mo yan sa lower time frame, kung nakita mo to, ito yung big spike, possible na meron na dyang short kasi ito ranging nga, support and resistance, yung short na rin dyan, and possible yung stop loss nila yon. So ayun yung ginawa nilang gas para ibagsak ang market.